Ay, magandang gabi mga boss. Mga kamping. Sara Duterte na naman tayo. VP Sara braces for impeachment trial. Once of blood bath. Grabe ito, no? Nangyari. News. Vice President Sara Duterte says she was not surprised by Chel Jokno and Laila de Lima joining the prosecution panel for her impeachment. Here's our report. Vice President Sara Duterte says she is prepared for her impeachment trial, declaring she wants a quote bloodbath. Duterte vowed to face the process head-on regardless of the outcome. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. She added that her legal Grabe, no? Saan kaya... Ba't kaya... Ano kayang alas nga hawak nito, no, mga friend? Tinatakot niya pa yung yung mga kongresista, senador, bloodbath para bang dadanak ang dugo, ganun ba yun? Her legal team is now in quote full throttle, exploring all possible remedies to defend her case. The Vice President also said she has already made peace with whatever verdict the Senate may hand down. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already... Kung meron kang sa ibang bansa mga ganitong klaseng kaso, konting kaso lang talaga nagre-resign yung mga politiko dito lang, sobrang kapal ng mga mukha, I'm ready raw kung guilty man yun o acquitted man yun. Ito, maasa pa sa ma-acquit siya, at peace. But according to her, it is too early to predict how senators Pero talagang ma-acquit ito. will vote as they have yet to examine all evidence. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen. Ikaw naman, wag mo na niloloko sarili mo. Tapos na yan, alam mo nang mananalo ka, ma-acquit ka. Naharang pa nga nila Marcoleta Tsaka nitong si Amy na wag na matuloy yung trial di ba? Parang si Amy sa si Marcoleta, siguro kamag-anak na malayo ni Kupalman, Ganun din ang ginagawa nila ron, pinadisqualify nila yung judges sa dahig. Ano pinagsasabi nila doon, di ba? Na walang jurisdiction. Ganun din sila dito, Ayaw na nilang makarating talaga dahil pag dumating doon sa trial talaga, wala na silang maisasagot Evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na Wala namang ibang hihiringin, Sara, kung ano yung mga pinagsasabi ng bunganga mo at yung mga accomplishment receipt na sila Piatos, yun lang naman hihiringin sa'yo Kung saan mo dinala yung nila Chika at saka ni Nolasco, yung daan-daang milyon, paano mo inubos yung 125 million sa loob ng 11 araw. Wala namang ibang hihiringin, wala namang iimbentohin ang prosecution Di ba mga friend? Kayo ang mag-iimbento kung anong depensa ang gagamitin ninyo para ikaw ay ma-acquit. Di ba? Tuloy. na magbilingan ng boto ng walang trial. The VP also said she was not surprised that incoming party list Representative Chel Jokno and Laila de Lima accepted the offer to be part of the prosecution panel. Ito mabigat. Hindi raw siya na-sorpresa sa nagiging parte ng prosecution panel si Jokno at saka si de Lima. Tignan mo rason ni Sara. Talagang may tililing Maski ano sabihin mo Well, understandable. Kay Laila de Lima and kay Chel Jokno, they've been
very vocal anti-Duterte since birth. Tayo, gago. Puta, saan naman, puta na. Devin Belly vocal, anti-Duterte since birth. Ang puta mula raw ng pinanganak yung dalawa, si Jokno sa si Laila de Lima eh. Dating anti-Duterte na. Gaano ka talaga? Paano mo sasabihin normal tong tao na to? Singa? Mukhang mas may sira pa to kaysa kay Kibulog eh. Di ba? Yes. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary. Wala pa raw sa... puta, hirap. Talaga masisira ka ng bait pag to. Oo. Wala pa raw sa mapa si Duterte para maging presidente, anti-Duterte na raw si De Lima. Puta, ako. De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. The Senate is set to begin the impeachment trial by July after President Bongbong Marcos's fourth State of the Nation address. For News 5, Bril Montalvo, Ano yan? Boss. Ha? Ito kay Idol Vlogcaster, oh. Yung thumbnail niya, oh. Sara, magiging madugo ang impeachment trial. Oh. De Lima, tigil ang drama, pananakot. Yun, di ba? Hindi natin alam, ha, kung ano to, ha. Kung pananakot nga ito, ha. Grabe ng mga friend. Hindi natin alam kung anong pasasabugin ito sa Sara Duterte, ha? Magiging madugo ka. Puta, bakit? Magsasaksakan ba ro Sara Duterte? Ano ba iniisip nito? No? Baliw talaga, mga friend. Maski anong, pero yun nga, matyaga lang itong interview, mga nag-i-interview rito. Wala naman sila makukuha magandang sagot dyan, eh. Oh. Kung ano-ano lang pinagsasabi, di ba? Mga presyo ng bigas, kung ano ang pinagsasabi niya, mga nagtatagutom, kung ano ang pinagsasabi niyan. Awa ako sa mga tao, mga ganun daldal niyan eh. Kinawawa nila yung tao, pinagpapatay pa nga nila yung paano ng tatay niya. Diba? Itong mga to, wala. Gulo, no, mga friend? Ang hirap. Pagka ganitong klase ang gobyerno, no, hindi parang ginugulo. Wala namang Pero may balita, pagdating na raw yata ng warrant of arrest, kung meron na nga yung warrant of arrest, talagang pag-aarestuhin nito. Dapat lang. To sila bato na to, sino man nanado doon sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Dapat lang naman talagang pag-aarestuhin na sila. Nagawa do sa ulo, ba't hindi kayang gawin do sa mga galamay? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Batas eh. At least batas ang hawak nila. Yung i-aresto, yung panahon ng yung mga pangyayari na panahon na miyembro pa tayo. Hindi naman nung wala na tayo sa paulit-ulit naman yung diskusyon na yan. Nung miyembro pa, yun yung mga kasalanan nung miyembro pa ang Pilipinas. Nagmiyembro nga tayo eh. Ngayon, puro jurisdiction. Tapos na, naaresto na yung ulo. Tapos na yan. Magkagulo na ako magkagulo. Diba? Ganun na yan eh. Kesa naman, ginugulo ka ng ginugulo. Diba? Tsaka yun na, mga friend. No? Itong impeachment trial ni Sara, no? Kung sakasakali raw na ma-acquit si Sara dito, hindi naman pa siya ligtas dahil meron pa mga criminal cases na nakaabang sa kanya. Bakit? Ayon nga kila Laila de Lima, marami pa isasampa sa kanya ng mga no bail recommended. Di ba't hindi na lang doon? Bakit kailangan pa yung impeachment na yan? Alam nyo naman na hindi kayo lulusot kila Sara Duterte dyan. Pero anyway, maganda naman, di ba, mga friend? Bakit? Makikita kung gaano kabugok yung mga miyembro, yung mga galamay, itong si Sara Duterte. Makikita ng taong bayan kung paano nila didepensa yung aminadong, parang kagaya rin ng tatay niya,
paano ididepensa? Wala naman depensa. Yung nga, depensa ng mga abogado ng tatay niya na wala nga jurisdiction, kinidnap si Duterte, sabi naman ito si Roque. Mga baliw no, mga boss? Meron bang kinidnap na pwede mong dalawin? Ang katangahan yan, buta na. Nanggagaling pa yung salitang kinidnap sa bunganga nito mga hunghang na to. Oo. Kinidnap, babasahan pa ng right ng sakdal niya. Inaresto, hindi kinidnap. Meron ba kinidnap na pwede mong dalawin? Si Harry Roque, parang may sira na talaga mga pre, naghahalo-halo na sila talaga, puro nabaliw. Nabaliw sila talaga. Hirap, no? Ganyan talaga. Pag sa sobrang kapangyarihan ng nahawakan mo, paulit-ulit, lahat ng sobra masama. Diba? Nasiraan na ng bait. Harry Roque, normal pa ba yun? Sabihin mo, kinidnap? O tayo na, meron ba kinidnap na? Ang kinikidnap, yung pinilit, yan ang amo-amo, sumama niya si Digong, o diba? O, pinaglululoko pa nga niya sila Torre, kung ano pagsasabi niya. Na pag magpresidente ang anak ko, lagot tayo, magkaletje-letje. Pero talaga, paulit-ulit tayo mga friend, no? Kailangan itong administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang mangagat ka na. Hindi, mas maganda yung mangagat ka na. Ikaw, pag legal ka naman sa totoo lang di ba mga boss? Legal naman siya ini-implement lang nitong administrasyon ni Bongbong yung tama. O kagaya yung kaso asa na nga mga sinampang kaso ni Senator Trillanes, wala, hindi gumagalaw. Yung sinampang kaso na naman itong ng NBI ang nagsampa ng kaso, inciting to sedition at saka yung grave threat, wala na naman. Impeachment ng impeachment, pwede naman sabay-sabay dahil iba naman daw impeachment sa criminal case. And dami, may plunder pa, may bribery pa, binibigyan niya ng mga sobre yung mga dapat niyang bigyan. Magaling si Sara Duterte, kaya lang pandabaw lang yung galing mo. Nabuko na. At saka nung nakaan pa yung tatay mo, nakapwesto, talagang lahat ng galing. Bilyon talaga mga boss, Putang. Grabe. Walang nakapalagi nung panahon ni Digong, Talagang magmula sa umpisa, nakalapaw ng Digong ang buong bansang Pilipinas. Walang nakapagreklamo. Pag sinabi yang 8 diretso sa Inidoro, putang na 8 diretso sa Inidoro. Lahat hawak Ang galing talaga ng Davao Mafia. Ngayon yung sinampang kaso kay Pulong Duterte, asan? Drug smuggling, asan? Hindi gumagalaw, Ang bibigat na kaso niyan. Dapat inuuna na yan kesa nanalo pa tuloy. Di ba? Wala. Parang talagang ewan ko Pero sana nga matuloy na itong sinasabi na pag nandiyan na yung warrant of arrest, arestuhin na talaga. Talagang dapat arestuhin. Sino man yan, arestuhin. Dahil, sino ka ba naman ba to? Wala ka namang immunity from suit. Yung amo mo nandun di ba sinasabi mo? Pinapasalamat ako kay Pangulong Duterte, saan ka man naroon. Saan ka man naroon, alam mo na nasa dahig. Baliw. Ay, nako. Alyansa para sa Bagong Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman, alyansa Thanksgiving dinner, inisnab na senators-elect. Ang pumunta lang si Lito Lapid. Buti pa si Lito Lapid Pero yung mga nanalong senador, hindi raw pumunta. Puta, ano yan? Parang sinasabi, naman nagpapapresyo naman kayo. Ang sumipot sa Thanksgiving dinner ng koalisyon kagabi. Sa kabila nito, hiniling ni PBBM na isantabi na ang politika
Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Zandro Chona. Tila lumalakas ang ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng administrasyon. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidates na naiproklama na kahapon. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC, ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid ang dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip, nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyo publiko. Pero maski ang Pangulo, inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo ng kanyang alyansa. Kabilang na ang pagsibat ng kanyang kapatid na si re-electionist Senator Amy Marcos mula sa alyansa sa gitna ng kampanyahan. Gayon din ang paglalim pa ng sigalot sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na kalahati ng kanyang unit team noong tumakbo sila noong 2022 at ang pag-endorso ni Duterte sa kanyang kapatid at isa pang miyembro ng alyansa na si Camille Villar na nagpalabo kung sino-sino nga ba ang magkakakampi. Pagka meron kaming nakikita in media, pagka meron kaming na yung ating narrative, ang ating storya, ang ating panindigan, alam namin that you're clearly working and doing your job. And that is what we saw in this last political cycle. So let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people know what we're doing. Let's let people know that we are going to continue to work hard now and put the, as I said, politics aside. It's consider it a distraction for now. Put the politics aside and get on with the work of nation building. Pinag-isipan ang lahat ng detalye sa Thanksgiving party dahil pati pangalan ng mga cocktail na inihanda ipinangalan sa mga tumakbo sa ilalim ng alyansa, nanalo man o natalo. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News. Nisnab pa siya nung mga ano. Sana yung mga nanalo, pumunta, di ba mga boss? Eh bakit si Lito Lapid lang ang pumunta? Oh, di ko yung binoto. Ang binoto ko talaga, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Lacson. Hindi ko pa ano ko, naiboto ko si Lacson. Basta yun lang ang binoto ko, wala na iba. Ba't saka yan, sila Luc Espiritu, Heidi Mendoza, dyan ako tayan. Yun hong wala na sa ano. Yun ang aking mga binoto. No? Tibay ni ano, Sara, Duterte, titibay para talaga silang ano, may hawak sila. Na hindi mo maintindihan kung anong hawak nila na ibubulgar nila. Magiging madugo, puto. Bakit? Ha? Talagang His Excellency, magkukulab na kami ha. Birahin mo na yan, Sus Mariosep. Wala ka namang kasalanan sa mga kasalanan ginawa nila. Kaya sila maaaresto dahil sa dumaan sa batas. Mantalang yung tatay nila, pinaaresto si De Lima, imbentong batas. Pero naaresto. Mantalang ikaw, His Excellency, talagang batas, dumaan sa proseso. Ewan ko, marami pa talagang dapat linisin si Bongbong dito sa mga nakakalat na mga tauhan ni Duterte. Mantakin mo si Laila de Lima, kinestyon pa yung pang-tatlong yung
acquitted yung kaso niya, yung tatlo kaso eh, na-acquitted sa dalawa, tatlo na-acquit na lahat. Question pa nung Court of Appeal ba yun? Si Guevara sinasabi. Oh, mali daw, ganito, parang, ay, naku. Ewan. Nag-recant na nga yung Ragos, yun ang nagdidiin sa kanya. Naku, puta. Hindi ko na ho alam. Ano nangyayari? Michelle Edwin, shout out, Mike. Una daw siya, oh. Oy, salamat ulit, pre, na. Oo, talaga. Mararamdaman mo naman yung balik niyan, 100%. Sabi ni Kalatni, oh. Sumagot siya, you are the one, sabi ni Kalatni, oh. Ramon Ponce de Leon, shout out. Kuya, ang problema, kahit nanalo sila sa ICC, ang problema, kahit nanalo sila, ang ICC nakaabang. Totoo yan, Ramon. 3J Siop, shout out. Yun nga ang ating inaasahan sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ang ating pag-asa. O, diba? Chupista Bunao, shout out. Gandang gabi po, kuya, at sa inyong pamilya mo. Naman pong mahal at sa mga kawaryos. Bato, Bongo, iniintay na kayo ng puon ninyo doon sa dahig. Naku, Roque, mukhang di na naliligo at ang dami mo nang inuuto. Mga zombies, kuya, nasaan nga ba si Bantag? Di kaya rest in peace na siya? Sana di naman. Hindi natin alam. Hindi nga maano. Ginagamitan na ng tracker team si Bantag, hindi na makita. Luisa Bunao. Napaka-importante talaga ng si Bantag na yun. Maraming ikukumpasal yun. Oo. Pero puro naman alam na nila kung nasaan, wala no. Ingay nung apo ko, maririnig niyo ba? Hindi ito eh. Chupista Bonao, kuya, baka kaya naman di kinakasuhan si Sara ay maaaresto siya ng ICC. Sana po di naman mababayaran itong si Karim Khan. Yun nga. Sana nga, di ba? Mistisan Bango, shout out Good evening po tayo, sabi ni Bato, nanalo raw sila kahit di sila nagbigay ng ayuda. Kaya lang, gumastos sila ng bilyon-bilyon na pera. Kay Amy, more than 1 billion. Kay Villar, 2 billion plus. Yung pera from China, more power po tayo. Daming alam nitong si Mistisan Bango. So, sumagot si JJ Sio po. Tawa-tawa si JJ Sio. Nasa pool mo. Lahat yung pinondohan para manalo. Si Bongo, magiging number 1 ba yan? Kundi dahil sa China at Digong. Naku naman. O kaya nga, tapos, kaya kita mo naman ang pasalamat nila, di ba? Kulang na lang magpasalamat sa China. Talagang todo pasalamat sila kay Sara at sa kanyang ama. O, di ba? Chupista Bunao ulit. Mr. PBBM, ano na po ang ginagawa nyo? Bakit di mo aksyonan na ang nagpapahirap sa gobyerno? Parang awa mo na po. Pakibilisan mo na po bago pa mahuli ang lahat. Baka isang araw nasakop na po tayo ng China. Mahalay ko nga ba? Sam AJ, shout out. Karox, napasok ng China ang national security ng Pilipino tulad ng peke na 1,500 pesos. Nakakabahala yan. Yun nga eh. Kaya nag-iingat din eh. Pero may ano naman yan eh. Pag meron akong tanda dyan eh. Pagka ginanon mo yung portion na yun, maligas-gas. Hindi dudulas yung daliri mo. Pero talaga kala mo tunay eh. Malu Santos, shout out. Ayokong isipin na ang mga PBBM supporters ay mga mahihina sa mga dapat gawin na ma-impeach si Sara. Kasi ang mga DDS alam lahat ang mga palusot at talagang nagkakaisa at pinag-iisipan para wag ma-impeach si Sara. Si Sara demonya. Parang nag-iisa lang sa pakikipaglaban si Trillanes.
Ang taktika na ginagamit ni Sara Demonyo ay inuunahan ng pananakot at ipakikitang willing siyang pumatay kung kailangan, kaya mga nasa Senado nangangatog na hadlangan siya. O, yeah, diba? Kaya nga ang magiging maduguraw, puta. Mislisan Bangus ulit ito. Napakalakas ang loob niyang Baklang Roque. Baklang Roque na yan, magsalita na kasinungalingan. Kasi natural lang sa kanila na magsinungaling malapit nang matapos ang maliligayang araw mo, Roque, dahil kumikilos na ang Interpol. Ginagamit mo ang talino mo sa kalokohan. Umuwi ka na dito at be accountable to all the crimes you have committed. Bad influence yan si Roque sa mga OFWs. Dapat sabihin niya kung ba't hinuli si Digong at bakit pinaghahabol siya sa Interpol. More power po ulit tayo. O, diba? Wala talaga. Ang daming tanga nga na kaya gagawin mo. Pinaniniwalaan niya mga yan. Baka akala mo, binabasa ko yung comment niya kay Harry Roque. Naku, Diyos ko. Marami talagang tanga. O. Pinupurip eh. O. Mislisan Bangus ulit ito. Ikaw ang fake news, Roque. Makikipag-negotiate na ang DOJ sa Netherlands Embassy para ma-hold ang asylum request mo, kaya maghanda-handa ka na. Si Panelo nga, pinauwi ka na dahil naniniwala siyang walang political persecution sa'yo dahil inamin mo sa hearing ng Quadcom na abogado ka ng Pogo. Go home, Roque. Diba? Johnny Be Good, shout out ha. Gandang gabi ka, Roque. Nagduda pa si Bato na nabawasan yung boto niya ng 4 million votes, palibhasa gawain nilang mandaya ng presidente pa si Digong. Sa tingin ko nga, si Nograles ay nadaya sa Davao sa pagka-mayor dahil hawak pa rin ng mga Duterte ang machinery sa Davao. Sinabi mo pa. Ben's TV Channel, shout out. Grabe gastos nila sa kampanya. Sigurado bang hindi nila babawiin yan? Sinabi mo pa. Si Ted, sabi ni Ted, sila pa. Kaya nga sila nandyan para kumita ng limpak-limpak. Pwera doon sa alam nating matitino. Makikilala natin ang mga kurap, mas malakas na magreklamo sa gobyerno at pumupuri sa sarili. Yan ang malalaking kumita. O, diba? Standby sakali. Shout out. Ang totoong sinabi ni Digong ay unahin ang interes ng mga incheck. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Ay, naku ba to? Wala nang magagawa ang pagbubunga nito. At akala niya, kaya ito nanalo dahil sa ginawang pagsurrender kay Digong. Kakabuisit ang mga senador ngayon sa ating bansa. Kakahiya sa buong mundo. Totoo. At sa dami ng mga gunggong at mga bobo ngayon, mga bubutante, hay, kawawang Pinoy. Sinabi mo pa, Elizabeth. Elizabeth ulit, Dapat lang kumilos na ito si BBM na ito. At itong mga senador na pro Duterte na kaya sila nandyan para pagsilbihan ang kanilang among halimaw. Ano ang tawag sa mga ito? Halimaw din. Halimaw din ba? Oo, kakabwisit sa. Siyempre, same feather. Same birds. Kakabwisit ang mga pinagsasabi ng mga ito. Sila Bongo, Bato, Marcoleta, Robin, Amy, ay mga sa lipunan. Ang Comelec ay may kasalanan ito. Bakit hinahayaan nila ang kalasing mga tao nito na pwedeng kumandidato? Buwisit, mga senador na to. Talaga, totoo mga buwisit. Si Kibulog nga, baliw na pinapatakbo pa ng Comelec. Nung mo. Kalat ni Bayaw. Bems TV Channel ulit. Kahanga-hanga mga senador noon, neutral ngayon, mga panatiko. Totoo, Bems. Ernesto Aquino, shout out. Kailangan ng mga nanalo na DDS senators magpahinga muna sa Netherlands bago magsimula ang session. Diba? Federico Mandak, shout out. Itong campaign manager ng Alyansa na si Toby Chanco, puta parang may tama rin yan Naghahanap na si Isin sa pagkatalo ng maraming kandidato ng Alyansa ay dahil daw sa impeachment ni Sara sa Kongreso. Yun nga. Kaya dapat daw, wag nang ituloy ang impeachment sa Senado. Nag-iiba na ang kulay ni Chanco. Matagal na akong wala akong kabilib-bilib dyan. Putik.
alam na sa Senado, si Marcoleta ay siguradong babangka diyan. O, ito yun nga. Magpapasikat yan, gaya ng ginawa niya sa ABS-CBN. Karamihan sa Senado ay hindi abogado. At diyan niya gagamitin yung pagka-abogado niya. May balita nga, target nito ang Senate President. At si Pulong naman ay lalaban sa pagka-speaker ng Kongreso. Kakapal ng mukha, no? Pero kaya nila yan. Ang dami nilang kwarta, puta na. Kitang-kita ng galawan nila Sara. Kaya itong si PBBM, wag patulog-tulog. Kasalanan ni Escudero yan sa pag-delay ng impeachment. Sinabi mo ba? Yung fourth tweet, naging fourth tweet eh. Ngayon, July na, Agosto na. Ang simula, putik yan. Ay. Tagal pa. Naharang pa ni Marco Beta. O, di ba? No, tsaka ni Amy Marcos. O, papakyatin pa rin sa Supreme Court. Putik yan, o. Para mahinto yung impeachment na yan. Gagamitin na yung Supreme Court. Yan ang mga alas nila. Supreme Court, Ombudsman. Alam naman na eh. Oh. Kaya, His Excellency. Excellency ka pa naman, oo. Shout out, Atty. Claire Castro. Librado Ludovico. Ang tatlong kupal na kampo ni Tandang Durian Dutae. Leche Duropot, blessed morning karaoke and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sorry, Karox, off volume muna. Wala akong ganang makinig sa mga sinasabi ng mga yan. Talaga lang. Andres Baltasar, shout out. May nagpopondo sa mga hayop na yan. Hindi gagalaw yan ng walang bayad. Totoo. Michelle Edwin ulit to. Bongo, Bato at Roque, mga sinungaling at nang uuto dahil maraming utu-uto. Kung alam mo mga friend, yung pagiging utu-uto, pwede na nating pwede nating isama sa virus ng Panganism virus. O once na utu-uto ka, tanga ka na rin, di ba? Kalat niyo. Hello mga bear, praying and hoping for your successful operation. Bless you always mga bear. Ingat ka palagi. Oh. Lapit na nga pre, ilang araw na lang. Wednesday, 11 o'clock. Oh, di ba? Kaya niya. Si Mike ulit oh. Prayer ma'am. Mrs. na totoo lang. God bless and belated happy Mother's Day. Get well soon. Salamat. Oy, salamat oh talaga oh. Nagpakulay na naman si Mike. Oo. Marami na akong God bless you na lang, my friend. And all your relatives. Totoo. Librado Ludovico nito. Prayer for Manang Cecil. Anyway, sa aking may bahay ay naoperahan rin sa cataract. O, diba? Diabetes kasi itong babae na to. Oh. Pero kung hindi lang talaga natututukan mga friend, wala na siya. Mundo Cheng, shout out to. Pre, hindi masaya sa mga pagkapanalo ng ibang tuta ng mga Duterte dahil alam ni Sara na babaligtad sila laban sa kanya. Laban kay Sara dahil huling barahan na ni Sara ito. At alam nila na hindi na makakalabas pa si Digong at wala ng power pa si Sara, end of power ng mga Duterte. Pwede, sana, totoo yan ha, batang blooming treat. Sang-ayon ako sa dyan, sana maging totoo yan, mundo. Tito ulit oh. Ayon daw kay General Eliseo Reo, nagkaroon daw ng ang nakaraang eleksyon ng overvote sa mga senador. Ang overvote ay 17,098,000. Kaya sabi ni Toto Kausing ay magsusumiti siya ng reklamo sa Supreme Court para maimbestigahan ito. Ganyan din kaya ang nangyari noong 2022 election. Kaya tambak-tambak ang boto ni BBM at Sara. Kailan kaya lalaya si Garcia? Lalayas ba? Sarap ng buhay. Ano ka ba naman? Librado Ludovico. Aba, ay talagang mapapamura ka sa mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Naniniwala na ako kay Durian Dutae na itong si Bleng Blong ay weak leader. Sana bumangon na ang matandang Marcos at tadyakan ka, wala kang pangil kasi
ang ngipin mo ay pustiso. Iba yun. Malayo, Bartap Natcher, tsaka talagang matindi yun. Oo. David Ali Mendoza. Good evening po, Karos. Talaga po yan si Bato at Bongo ay sobrang himod sa utin at kuyukot ng mga Duterte. Na isang lana po ang mga kaluluwa nila sa impyerno. Totoo yan. Talagang demonyo mga... Sabi ko nga, eto na ang impyerno. Mundo Cheng ulit. Ito pa ang isang hindi alam ng mga kababayan natin, ng mga tanga at bobo, na ginagamit ng mga Duterte ang mga pera nilang ninakaw sa bayan upang lasunin ang inyong mga pag-iisip sa mga kanilang pagsisinungaling, sa kanilang mga masasamang ginagawa sa bayan tulad ng pagpatay, mga trilyon-trilyon na mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila rin nagpapakalat ng mga fake news para lasunin ang pag-iisip ng taong bayan laban sa mga magagandang ginagawa ni PBBM para ibagsak ang gobyerno ni Bongbong at siya ang ipalit. Yun lang ang pag-asa ni Sara at mga tuta ng mga Duterte. Huling alas mo na ito, Sarang Baliw at mga tuta mo. Mahit ulo talaga yung batang Blumentritt. Diba? Mundo ulit, oy, PI kang Roque, umuwi ka dito at dito ka dumaldal. Tingnan ko lang ang kung hanggang saan ka darating sa iyong kulungan. Sa iyong kaululan. Ulul na talaga eh, wala na. Ang dami kasing kayamanan ni Roque ni gusto niya proteksyonan. Putay, sa Bataan daw, 400 hectares, friend. May mga nagreklamo na mga farmers ng land grabbing. Tangay na, puro mga demonyo talaga, no? Yung Alvarez, sarili niyang anak, nagsasabi kung paano, anong mga nakanampating. Mundo Cheng, tarantado kang baklang botan din ka kahit anong hirit mo. Sa amo mo, walang mararating gago dyan. Saka mabubulok at ikaw ang dadampot sa iyo sa Interpol sigurado. Dapat ang puti na yan. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. OMG. Nasisi pa si Bato, ewan ba dyan? God bless always, Sir Rox. PJ Shop ulit to. Alam mo, S. Makise, itong mga DDS para sa kanila malilinis sila, wala silang ginagawang mali. Ang lagi nila sisihin ang ibang tao, never silang nagkamali, puro ang sisi sa iba. They never own to their mistake. At pag ganyan ang ugali ng isang tao, tsak, na wala kang maasahan at pabigat lang sa sila sa lipunan. Totoo yan. Mga gago. Glenda Deo, shout out. Sino kaya ang may gawa ng ganyan? Tedo. Sa Thanksgiving dinner para sa kanyang mga kaalyansang senador, ayon sa balita, sa awa daw ng Diyos ay si Leon Guerrero lang ang nagpaunlak. Matapos na ipaglaban niya ang mga senador na ito sa kampanya, ay ininsulto pa siya maliban kay Lapid. Sa susunod, BBM, huwag ka nang kukuha ng mga alyansang kalaban mo rin. Matuto ka. Kaya nga eh. Ako ba? Ay nako. Alberto Olaero. Karoke, nung presidente pa si Baliw, namamatay taong si Digong Duterte. Di ba ang Vice President si Atty. Leni Robredo? Di ba sinisilipan niya si Atty. Leni Robredo? Di ba pang babastos ang ginagawa niya kay Vice President Leni Robredo, Karoke? Oo, kapal talaga, puta manyak. Nakita lang yung kasi parang above the knee yung suot ni ni Atty. Leni Robredo eh. Sinisilip yung binti, oh. Manyak talaga. Panay ang pakyut niya nung kay Leni. Kala niya papatol si Leni. Hindi papatol si Leni sa limaw. Taong pinapatulan niyan. Tsaka mahal naman niya si nasirang Robredo. Ha? Lahat ginawa, puta, mga walang iya talaga yan. Mga DDS, no? Kaya tutuwa ako kay Nyolo eh. DDS tanga-tanga. Kanta-kanta. Totoo yung isip ko pinapanood si Nyolo, totoo. Walang iya talaga, si Ted, walang iya talaga mga DDS. Sa
sa Netherlands sa pangunguna ni Recueta. Nagawa nilang pangalanan na Duterte Street ang isang karsada doon. Dapat sipain ito ng city authority dyan sa Scandinavian City lang ang may karapatang magbigay ng pangalan sa bawat karsada. Mga bastos na DDS. Totoo. Ano ba maaasahan mo dyan, Ted? Bastos nga yung pinapanginoon nila. Di bastos na lahat yan. O, di ba? Ana Pelgo. Sira ulo na si Harry Roque, kontra-kontra sa mga sinasabi. Stress na siya sa takot mahuli na Interpol. Naku, dami nating aabangan. Sana nga mahuli na yan. Ana Pelgo ulit oh. Pag nahuli si Roque na Interpol, tiyak, mas lalong lalala ang pagkasira ng ulo niyan. Mahuhulit rin ng pulis yan si Akla. Totoo Ang napelgo ulit Ang nangyayaring eleksyon noong 2022 at ngayon 2025 halos iisa lang ang style o strategy. At masyado silang nagmamadali sa proklamasyon ng mga nananalo kuno. Ang napelgo ulit China ang nasa likod niyan, mga dayaan sa eleksyon ng Pilipinas. Kaya nga noon pa yan pinaghahandaan nila, pinapaikot lang tayo niyang mga sindikatong Chekwa na yan. Totoo yan. Napel ko ulit Dapat talaga madaliin na ang paglilitis at pagtugi sa ICC dyan sa mga akusado para magsama-sama na sila sa mga sindikatong Duterte and Company. Totoo. Napel ko ulit. Kitang-kita na naging resulta ng halalan 2025. Ang dayaan halatang halata na. Nakaplano kung sino ang mangunguna sa resulta. Yung totoong mangunguna, yun ang nahuli. Basta pera ang pinag-usapan, mananalo talaga sila. Ng mga mandaraya, may inihalo sila na pinauna para di halata. Yung pagka-manipula nila sa halalan. Diba? Ren Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christiansen. Mga bossing. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson. Pastor Jun Lagon, shout out. Eman Escalona anak, shout out. Boyong Kong Balong. Long time no talk tayo Sabi ni Friend Shervin, Serox, karimari-marim, kadiri-diri, kasuka-suka. Hindi mga kinikilabutan po, mga pinutukan po na lintik ng mga yawa. Oy, mga asong ulul. Sinong ginagawa ninyong inutil? Kami, hanip talaga kapal ng mga pagmumukha ninyo, no? Pweh, wag na to'y, oy, lukuhin ninyo ang lelong yung panot. Mga Judas, Barabas, mga leche. Iulo naman Tia Deli. Napel ko ulit, Ang eleksyon sa panahon ngayon, dayaan talaga. At mahirap makipaglabanan ng patas. Kaya nga sila nandadaya. At ang lugi yung kumakandidato ng patas kasi di kayang magbayad ng milyones sa eleksyon. Pero alam mo yung lumusot sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, tsaka ito sila Laila de Lima, yung si Jokno, Shell Jokno, malaking bagay na yan. Sobrang Thanksgiving party ni hinisnab nito. Sino ba mga senador na lumusot? Si Lacson, si Erwin Tulfo. Mga tinaas ang kamay ninyo Di kayo nahihiya. Wala kayong mga Buti pa si Leon Guerrero pumunta. Galing pa ng Pampanga, di ba? Wala talaga kayo. Klase kayong mga Wala. Friend Shervin sa peda ulit Serox, dumako naman po tayo dito kay Butanding. Ano nangyayari? At para ng lasing, di na makatulog, di na makakain, palaging may takot, matinding tuliling. Ano mang oras siya idadamputin, saan siya pupunta, ano ang gagawin? Di magkandatuto, sobrang sinungaling. Ano ka na? Ano ka na ngayon? Wala ka na ring darling. Wala kang kasuyo. At para man maglambing, malupit na rehas iyong sasapitin, kawawa ka naman darling Butanding. Ang payo ko na lang, uloy palamigin ang pagbabalik mo, aming iintayin. Wag mag-alala.
at sasalubungin buong Pilipinas ay excited na rin. Mula sa Netherlands ay pabalik na rin. I-ready ng speech ng iyong sasabihin. Welcome back sa'yo. Puganting Butanding. Makata na naman si Tia Deli ko. Ted ulit oh. Nagsakimo si Amy at Marcoleta. Amy, balak daw magreklamo sa Supreme Court para huwag matuloy impeachment trial ni Sara. Kaya nga, siguro ano to mga to? Baka tinuruan kayo. Hindi kaya kayo tinuruan ni Kupalman. Marcoleta, gustong imbestigahan ang pagka-impeach si Sara sa Kongreso, sabi ni Atty. Enzo. Walang karapatan ang sino man na harangin o hintuman ang impeachment trial maliban sa mismong Kongreso. Kongreso lang ang may karapatan kung tutuloy impeachment proceeding o hindi. Ganyan ka, Kimo, ang dalawang ito. Kawawa ang mga bumoto sa dalawang ito, mga tanga. Ikaw naman, Ted. Ang daming tanga niyan. Grabe. Ay, nako. Yun lang ang depensa nila, Ted eh. Na wag matuloy yung, yung trial sa impeachment na yan eh. Dahil magkakabukuhan kasi magkakabukasan ng mga bank records o kung ano-ano. Talagang titihaya lahat ng bara eh. Diba? Pero may paraan pa rin naman dyan eh. Oo. General Reyes. Sambala lang, di ba? Tapos na. Pero kakapal ng mukha nyo eh. Wala nang, nagdadamay pa kayo. Alam nyo naman talaga kung gaano kayo kahayop. Di ba? Matitindi na naman ng mga abogado nito si Sara, mga Fortun, Bakit ito si Fortun? Ba't ganito mga kaso nito, no? Itong magkapatid nito, yung ampatuan, Fortun na naman ang nun eh. Ampatuan masakyan, Fortun ang kinukuha, mga Fortun, Ito, klase. Shirley J. Sero, naku po, sa mga pinagsasabi ng mga senador ni Digong, sumasakit si Kimura ako, Karox. Lalo na, naririnig ko ang boses ni Roque Diyos na mahabagin. Sana'y gabayan mo po si PBBM. Sakit sa ulo niya itong mga ito. Grabe, Karox. Hirap talagang lumaban sa mga mapipera. Laking pasalamat ni Bongo, Bato, Marcoleta kay Sara. Sa dami ba naman ng makinarya nila, di ba? Kawawa ang mga totoong nagmamalasakit sa mamamayang Pilipino na katulad nila Atty. Luke Espiritu, Heidi Mendoza. Sad. Yun nga. Kung hindi sila nanalo, basta ibinoto natin sila, di ba mga friend? Mary Lebron, shout out. Good morning from Baguio City sa Rocks, watching without skipping ads. Salamat, Mary Lebron. Bakit kay Mr. Duterte ka magpapasalamat, Senador Bato? Siya bang nagpanalo sa'yo o yung taong bayan? Tanga nga yan. Ikaw naman, Mary. Unawain mo lang. Pero mahirap kasi umunawa ng tanga. Di ba, Mary? Mary ulit Itong si Mr. Roque, parang immature. Tagal na. Gusto niya sila lang ang magungurakot sa kaban ng bayan. Di ba? Maril Pabianak, shout out Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Ayan na. Mga na-re-elect ng mga senador ng Davao, Bongo, Bato, Marcoleta at Amy. Nag-iingay na sila. Katatapos lang ng proclamation, haharangin daw impeachment. Wala, di na talaga sila magbabatay sa ginagawang maganda, kundi basta sila ay nasa circle pa din ng power. Puwera na ang mandato nila sa mga taong bayan. Lord, please help us and protect the Philippines sa mga ganitong kaisipan. Amen. Wala na. Marilo pa biyan ulit God bless you, Nanay Cecil. Get well in Jesus' name. Amen. Salamat na. Wednesday pa naman. Wednesday, oo. Mary Lebron ulit. At 6:51 a.m., yung ads na Venom is 40 minutes long. No? Marilyn Morales, shout out. Comelec, mga appointee ni Digong, nanalo. Kahit killer at walang ginawa sa Senado. Totoo. Ang kapal ng mukha nito si Pulong, puta na, gusto pang maging Speaker of the House. Tangin lang yun. Ano ba? Okay na. Lina Pamilaraw. Hindi ko makinig sa bobong senador. Totoo. Joseph Rigodon, shout out. Ang dami lang pera kaya nananalo.
Daming tanga, totoo. Jun Veloso, shout out ha. Paano naman yung mga napatay nung drug war ng amo mo? Nagkaroon ba yun ng due process? May karapatan bang pantao? Bugok ka talaga. Talagang bugok yan si Roque. Jun Veloso ulit. Bakit ka umalis ng bansa kung talagang wala kang kasalanan? Dito ka magngangak-ngak. Jun, unawain mo, tanga na rin yung hayop niyan. Wala na rin sa ulo pala. Jun ulit, ang bagal kasi ng gobyerno natin, kaya magulo ang bansa natin. At kaya nahahati ang mga mamayan. Ang tagal umaksyon ng mga namumuno. Nilakas ko na Jun, baka marinig ng mga namumuno. Pinawa niya pang kayo. Jun Veloso ulit. Kaya mabagal umaksyon ang gobyerno, hinihintay nila na mapatalsik ang Pangulo ng Pilipinas para maiupo si Sara Tambalustay. Ang dami, Jun ulit. Di rin na siguro mga Duterte kahit na sila ay makatake over sa gobyerno. Magkakagulo yan. Bakit? Kasi mahahati ang taong bayan. Yung mga Duterte at mga anti-Duterte. Ano mangyayari, di ba? Magkakagulo. Kawawa ang bansang Pilipinas. Totoo. 3J show po. Alam mo, Sir Rox, malapit na rin mahuli ang si Harry Roque. Masyado siyang matabil kasi nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa siya. At pil niya na di siya kayang maabot ng kamay ng Pilipinas. Como naka-asylum daw siya. Nag-apply pa lang siya. Di pa nga na-approve ang application niya. Paano kung ma-deny? Sana naman siya magtatago. Nako, 3J Shop. Sa dami ng kwarta niyan. Palos yan. 3J Shop ulit Sir Rox, kahit maraming pera si Harry Roque at kaya niyang mag-hotel o mag-apartment sa Netherlands, still gastos ng malaki pa rin yung mga kawawa. Malaki pa rin yun at wala ka pa rin peace of mind kasi wala kang permanenteng residence. Maraming alam mo 3J Show, nakita mo ba daming tangaro sa Netherlands? Patitirahin si Harry Roque. Kukup-kupin nila yan. Kaya ginagawa niyang busy sa sarili niya sa pagsali-sali doon sa Netherlands mga rally. Puro gasto si Harry Roque at tad-tad ng problema tapos wala pang love life. Ano pa nga ba ang gagawin mo kundi sumali-sali sa mga rally at magngangaw-ngaw doon? Yun nga. 3J show ulit Sir Rox, ay itatanong ko nga sana kung kailan yung second operation ni Cecil. Sa Wednesday na pala, may awa si Lord, magiging successful din tulad nung una. We pray for it to be very successful at di siya ma-anxious. Salamat, sabi ko na nga Rodelia Alpilor, shout out. Arnold po sa Diego, shout out Sir Rox, ang puna ko lang sa mga DDS, magaling silang gumawa ng istorya. Mga writer yan mga yan. Mission accomplished mga boss. Ang ingay, naririnig niyo ba? Oo. Makukulit na may apo ko Oo. Hanggang bukas po muli mga boss. God bless. Salamat sa prayers nyo Kay Michelle, Edwin, Mike, salamat ulit.